So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, ayan, bibigay ko sa inyo yung pros and cons na pwede natin makonsider dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. So tara, pag-usapan natin. Mga ka-J-Vlog, another episode na naman tayo about dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, and for this video, pag-uusapan natin yung pros and cons itong smartphone na to. Syempre, tulad ng sinabi ko sa may ibang video natin, wala pong perfect na smartphone. Wala pong smartphone na walang cons. Kaya syempre, pag-uusapan natin yung cons nito para sa mga consumers na nagde-decide bumili ng Xiaomi Redmi Note 15 5G. Nag-iisip sila, ano ba? Lods, ano ba mga cons nito? Sulit ba to sa aking sa pagbili ko dito? Mamomblema ba ako dito dahil marami siyang cons na hindi ko nalaman, or marami ba siyang mga advantages na babalance ba doon sa kanyang cons? So dito sa ating video, syempre pag-uusapan po natin lahat yan para sa mga consumers natin na nagde-decide bumili ng Xiaomi Redmi Note 15 5G. Unang-una, ano nga muna ba ang SRP niyan? Pagdating sa SRP ng Xiaomi Redmi Note 15 5G, yung kanyang 6GB 128 is 14,000 pesos. Tapos yung 8GB 256 is 15,000 pesos. So as you can see, when it comes sa kanyang SRP, it is a mid-range smartphone. Pero magandang balita, good news na nga, magandang balita pa. Dito sa ating product link, dito sa tinuturo ng aking kamay, mura nyo lang po makukuha ang Xiaomi Redmi Note 15 5G. Pwede nyo lang ito makuha around 9,500 pesos kasama na po ang ating special voucher. Dahil pag dyan nga kayo bumili sa ating product link, meron po magge-generate, I think tumaas na yung voucher, 1 to 2,000 pesos na para dito sa smartphone na to. So, ang laki, bukod doon sa sale price, mura nyo pa siya makukuha sa online nga. Tapos meron pa kayo additional voucher dahil nanood kayo dito sa ating video. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na kukuha ng mura at bagsak presyo na Xiaomi Redmi Note 15 5G. Syempre, pag bibili nyo to sa mall, yun po ang kanyang SRP. Sobrang mahal talaga. Pero sa online platforms, napakamura nyo lang po makukuha itong device na to. So again, itong 6GB 128, nakuha ko lang po ito sa halagang 9,500 pesos. So very, very affordable po siya. And yun, mga consumers natin, ano ba Lods? Ito na ba yung perfect 5G natin? Na 5G na pwede mong ma-recommend? Ano ba mga pros nito or advantages niya? So yun, usapan na natin is yung kanyang advantages. Unang-una, syempre lapagan na natin, display pa rin. So ito yung parati kong finiflex sa Xiaomi Redmi Note 15 series. Hindi lang sa Note 15 5G, sa lahat ng Note 15 series, yung kanilang gorgeous display. So itong smartphone na to ay merong 6.77 inches AMOLED display. Curved display pa siya mga idol. Ang taas pa nung kanyang nits of brightness. So biruin mo, 3200 nits of brightness ito. So kumbaga, pag gagamitin nyo to sa outdoor, talagang very clear yung kanyang display pa rin. Nasubukan ko na yan nung nasa dagat kami, direct sunlight. Grabe, kitang-kita ko pa rin yung overall display na itong smartphone na to. So yun yung huge advantage ng merong mataas na nits of brightness. Kahit na nasa outdoor kayo, ay kitang-kita nyo pa rin ng very clear. At maganda siyang i-recommend sa mga motor taxi riders natin. Yun nga, syempre, parati silang nasa labas, ginagawa nilang navigating tool yung smartphone nila. Ito maganda i-recommend sa kanila yung Note 15 5G. Kasi yun, kumbaga, kailangan talaga ng isang rider yung merong magandang display. Hindi lang mataas ang nits of brightness niya, AMOLED pa siya. So, very vibrant or very sharp pa yung kanyang screen display. Tapos, syempre, 120Hz and huge upgrade din, curved display na po itong smartphone na to. Hindi isang maganda dito na dati nakukuha lang natin yung mga curve na ganyan sa mga mamahaling smartphone. Ngayon, under 10,000 pesos, pwede ka na magkaroon ng curved smartphone na brand new, di ba? Next na advantage nito, syempre, processor. So, sa processor niya, again, quick reminder lang, pag 4G version ng Xiaomi, it's MediaTek, tapos 5G Snapdragon. So, ito po ay Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor. Kalaban niya, yung Poco M8 na meron ding Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor na both smartphone na game test ko na. And so far, so good naman yung performance nito. Genshin, playable siya, and even WUWA. Pero sa WUWA, nag-frame drop pa rin siya from time to time. Kaya expect nyo kasi super duper bigat niyan. And medyo mababa kasi RAM nito compare sa Poco M8. 8GB of RAM yung Poco M8. Ito kasi is 6GB of RAM. Pero 6GB of RAM, nakakalaro pa rin naman kayo dyan. Huwag kayo mag-alala mga idol.
Kaya pwede rin tong i-suggest for gaming. And pag basic task lang, yun na malamang kayang-kaya niya talaga yan. Pag mga basic task, casual things, panalo-panalo dito yan sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Next mga J-Vlog na maganda dito sa smartphone na to, syempre camera. Yung camera nito is merong 108 megapixel main camera. Tapos, ito yung huge advantage niya sa mga competitors na under 10,000 pesos. Meron tong ultra-wide camera na hindi po natin nakikita sa mga ibang smartphones, especially for this kind of price tag. Usually, sasabihin nila AI lens, depth sensor, blah, blah, blah. Ito po, legit na ultra-wide camera. So, napakalaking tulong sa mga content creators natin dyan na naghahanap ng isang smartphone na alam mo yun, wala silang pangangamba pag nagtitake sila ng video. Kasi for example ako, pag naka-ultra-wide ako, pag nagvi-video ako, hindi na ako tumitingin sa framing. Kasi alam ko, nakukuha na ng wider yung subject ko, di ba? So, napakalaking advantage yan, of course. Tapos, yung kanyang camera, malinaw din kasi 108 megapixel siya. Pakita tayo ng photo sample dito. Ayan, napakalinaw naman nung camera netong Xiaomi Redmi Note 15 5G. And syempre mga idol, the front-facing camera as well is malinaw din naman. Ayan. Maganda pa dito sa rear camera niya is meron po itong support for 4K video recording. Ayan, meron siyang support for 4K. Okay, so pero yung isang con nito na gusto ko nang i-share is of course yung kanyang FPS. Sa FPS niya, even Full HD 1080p ay wala pong support sa 60 FPS. Uy, munti ka na mahulog. Pero yun, sana kahit sa 1080p 60 FPS, 60 FPS napakalaking bagay yan, especially pag nagre-record tayo. Na yun yung nakakalungkot lang or isang con na sinare ko na agad dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Pero overall camera performance for its price, napakasulit po. Susunod natin dito pag-usapan na advantage niya for me, battery performance. So malaki rin battery neto, 5,520 mAh na removable battery capacity. Hindi lang yon, isa pang advantage nito is kanyang napakatuloy na charging rate dahil meron po itong 45 watt fast charging rate. So grabe, ang tagal na nga niya malobat tapos ang bilis pa mag full charge. So for example, nalobat siya, o kunyari, nakatulog kayo, nalimutan nyo i-charge yung smartphone nyo, nagising kayo lobat, salpak nyo lang, kumain kayo, mag-toothbrush kayo, maligo kayo, pagka alis nyo ng work, full charge na agad itong smartphone nyo. Ganon ka-convenient ang fast charging rate na makukuha nyo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Next na advantage nito or pro is of course 5G connectivity. Kung i-compare mo siya sa kanyang presyo ngayon na under 10,000 pesos, huge advantage yung 5G connectivity kasi marami pa rin nagsisilabasan na 4G na ganito mga presyoan, 10,000, 11,000. Ito, yun yung isang magiging advantage niya sa mga kalaban niya ng mga ibang brands, 5G connectivity na po to. Kumbaga, future-proof na itong smartphone na to. Pero no worries, again, for the 4G connectivity, matagal nyo pa po magagamit yan. Pero syempre, iba is gusto na talaga ng future-proof na smartphone. Kung baga longevity-wise sila tinitingnan ng isang smartphone, ito na maganda or practical na bilhin ang 5G connectivity. Syempre, maganda pa rin dito is yung kanyang speakers. So, meron siyang dual steer speakers, tapos hindi lang yun, dalawa na nga speaker niya, meron pa siyang volume booster na 300% volume. So, di ba, napaka-solid, napakalakas ng speaker quality rin nitong Xiaomi Redmi Note 15 5G. So, next naman mga J-Vlog, dito tayo sa mga cons nitong Xiaomi Redmi Note 15 5G. Unang-una na dyan, RAM at ROM. Di ba? 10,000 pesos, 6GB 128 for me is not a perfect fit kahit na 5G siya. Kasi kung i-compare mo kanyang SRP, 14,000 ba yun? 14,000, yes. 6GB 128, di ba? Napakababa po niyan mga idol. Usually, kahit na 5G nga, ang pinaka-the best minimum na is 8GB 256. Na yun lang naman isang magiging konyo dito sa smartphone na to. Yun yung mahirap ngayon i-compare sa Poco M8. Ang Poco M8 kasi is 8GB 256. Pwede nyo makuha ng 8 to 9,000 pesos. Ito, 6GB 128, pwede nyo makuha ng 9 to 10,000 pesos. Pero again, may mga advantages sila sa isa't isa na marami, na kumbaga, may mga reason kung bakit mas mahal to. Na isi-share ko yan, of course, sa ibang video natin. Pero yun lang, isang con for me, 6GB 128. Hindi ko naman sinasabi na useless or hindi na usable ang 6GB 128. Okay naman yan kasi nagamit ko naman to. Pero for its price, hindi lang siya perfect fit. Next, mga ka-J-Vlog na con nito is yung kanyang HyperOS.
So sa HyperOS, overall performance naman is great. Very, naman siya, user-friendly. Ang con lang talaga sa kanyang operating system yung ads and bloatwares. Tulad ng sinabi ko before, sa file manager niya, meron pong commercial pag nakakonect siya sa internet connection. So yun lang naman na sana maalis na ng Xiaomi yung kanilang too much bloatware and ads sa HyperOS. So yun lang naman mga J-Vlog so far yung napansin kong cons dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Marami pa ring pros compare sa cons. Kaya for me, makuha nyo to ng sale price na 9 to 10,000 pesos. Ba napakasulit pa rin naman siyang i-purchase kung i-compare mo siya sa mga ibang brands. Kaya kung interested kayo dito, wag na kayo magdalawang isip pa. Sobrang mura nyo lang makukuha itong Xiaomi Redmi Note 15 5G. And syempre, meron din tong water protection na pwede siya matalsikan ng tubig with certain kind of pressure na magandang tulong din yan sa mga consumers natin na ginagamit to sa outdoor. Kaya ano pang hinihintay nyo, hanggang mura pa itong Xiaomi Redmi Note 15 5G. Dito nyo yung bibilin sa ating View Products. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo 1 to 2,000 pesos.